Isang malagpalang araw sa lahat. Welcome to the 365 Daily Devotion. Ngayong araw ay dadako tayo sa ating panibagong topic ng ating devotion at ngayon ay pagpapatuloy lang ng ating seminary edition na patungkol sa salita ng Diyos. Kaya ito hinihikayat ko kayo na panoorin itong devotion natin dahil ito ay makakatulong sa atin hindi lang sa magkakaroon tayo ng dagdag knowledge, kundi magkakaroon tayo ng more wisdom about the Word of God. That's why we need to study, to listen carefully, because this is very important to our spiritual life. So yung topic natin ngayon is all about ano nga ba yung mga major and minor doctrines. So kung sinabi ko sa doctrine, ito yung mga katuruan na dapat nating lalaman sa araw-araw sa buhay natin. So basahin natin yung ating katuruan. Major and minor doctrines in our faith. Major doctrines are those foundational truths that fundamentally shape our understanding of God's salvation and how we live. They impact the core of our beliefs and guide our moral and spiritual decision. In contrast, minor doctrines concern secondary issues that, while interesting and sometimes debated, have little bearing on our essential salvation or daily Christian walk. Recognizing this distinction, encouraging unity and love rather than division over non-essential matters. So may mga pananampalataya natin sa mga major doctrine, isa yung mga katotohanan na nagbabago, na shift sa mga paniniwala natin about sa Diyos, sa kalayaan, or doon sa mga paano tayo namubuhay. Yung mga impact na ito is paniniwala natin or yung mga nag-guide sa atin sa moral and spiritual na naging decision natin sa buhay natin. Yung mga doctrine naman, ito yung nagko-concern sa mga secondary issue na interest tayo doon sa mga debate, sa mga paniniwala natin kung paano nga ba tayo nagkaroon ng salvation or yung dapat na ipamuhay natin sa mundong ito. So basahin natin yung Galatians chapter 1 verse 8 to 9. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than one we preach to you, let them be under God's curse, as we already said so. Now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them under the God curse. So palawakan natin to, basahin natin yung unang katuruan na Christian must be protected of major doctrines. Sabi ko na ba yung major doctrines ay yung mga foundation natin base din sa mga paniniwala natin o paano tayo nuhubog ng paniniwala natin or about God, salvation, and paano tayo namubuhay. Kailangan may protective tayo dun sa mga paniniwala natin. Hindi lang tayo basta naniniwala dun sa kung ano lang narinig natin o nabasa natin. Kailangan ishape natin ito sa buhay natin. Kung masahin natin magbunot o nawain. Christian must be named a minor doctrines. Kumbaga, secondary to minor doctrine. Pero hindi naman sinabi na huwag ka rin maniwala. Pero syempre, i-priority mo kung ano nga ba yung tama. And last, Christian must be loving and respected at all times without compromising the major doctrines. Kumbaga, kahit ano pa yung mga paniniwala mo, basta totoo yan at kaya rin salita ng Diyos. Kailangan mo pagmahal tayo sa lahat ng oras. Mahal natin papa natin kahit tayo ay minsan ay ginagawa natin o sa respect natin yung lahat ng tao sa mundo ito gaya ng pag-respeto sa atin ng ating Panginoon at pagmamahal sa ating Panginoon. So, kailan ko para sa ito, meron tayo natulang sa pakikinig. God bless all.